Ako po si Yen Rojas. Ako po ay rider. And sa akin is always, tayong mga riders, kailangan parati tayong safe sa karsada. And paminsan-minsan, tumutulong din tayo sa community natin. Itong bike po natin, ito yung 2019 Harley-Davidson Heritage Classic. Ang kanyang engine po, yung Milwaukee na 114, 1,868cc. Ang normally sinasabi ko pag naka Harley-Davidson ka, ang tawag ko nga, this is Barbie for men. Kasi si Barbie, di ba, nabibihisan. Itong Harley, sa tagal niya na, kung anong gusto mo. Ito ako, naka 8 bar. So gusto ko rito, 16 inches, na tama lang for safety, tama lang sa mata. Hindi naman sobrang taas. But again, kanya-kanya pong hiling. Yung iba gusto naka beach bar. But sa akin, I'm very comfortable riding na sa naka 8 bar po. Ang range niya, 260 kilometers, full tank. And then sa harap po natin, naka ABS na to, both harap. And then naka disc brake siya. And then ito po, normally may kasama siyang windshield. Yung windshield po na to, natatanggal, pwede ikabit. Ipati po itong saddlebags, natatanggal din. So if you like na naked siya, pwede rin siyang gano'n. Nabanggit ko nga kanina, itong ating pipe na big radius, normally ang tawag namin dito, Harley tax. Kasi pag bumili ka ng Harley, hindi pa yan tunog Harley. Kasi kailangan ka magpalit ng pipe para magtunog siya na ging Harley Davidson. Naglagay ako ng aux light kasi sa probinsya natin may mga area na sobrang dilim. So for our safety, naglagay po tayo ng extra na ilaw. Hindi na ako nag-upgrade ng busina kasi pag dumarating kami, naririnig na kami. So, okay na. Napapansin ko, pag may mga event o mga ride o mga tao, ang pinupuntahan, yung aming mga Harley-Davidson bikes. Kasi yung Harley-Davidson, iba yung kanyang classic look, di ba? And then, kahit pare-pareho kami naka-heritage, kahit 10 kami naka-heritage tabi-tabi, iba-iba yung aming personality, di ba? So, tayo nga kanya parang Barbie for men. Gusto na may windshield. Diba, ayun ang may windshield. Kahit na pare-pareho, it reflects the personality. Ang kagandahan sa Harley, since matagal na siya, ang daming accessories. Whatever you like, merong accessory for you. And then, ang kagandahan ng mga group natin, mga activities, kaya ako bago ko bumili ng ganitong 8 bar, kinausap ko na yung mga kasamahan ko, pwede ba subukan ko muna yung bike mo? Try ko muna. Merong 14, may 16, may 18, to tama sa akin. Nung ako 7 years old, meron na po akong Honda 50cc. So nagbumotor na po tayo yung mini trail po. Siyempre mula doon medyo grade, puro off-road tayo sa pagbumotor. So dahil tayo dyan sa San Mateo Rizal, Sierra Madre, tawag namin doon trail. Nagtitrail kami pag weekend and nasama rin tayo sa motocross. Pero nung nag-asawa ako, tumigil muna sa pagbumotor. And then yung anak ko, nung pwede na siya magmotor ng 7 years old, mini trail din. So nagtitrail kaming dalawa. Doon ulit ako nag-revive na pagbumotor. Hanggang sa lumaki siya, puro off-road. Ginaano ko nga, nung meron ako assignment dati sa kumpanya ko sa Thailand, na magtayo ng coffee shop sa mga gasolinahan. So yung team po natin, naghanap tayo, pili kayo ng top 100 ng coffee shops. And then yung 25% puntahan natin. So from Chiang Mai to Phuket, lahat inikot namin. Nahilig ngayon ako sa pagkakape. So sabi ko, pag nasa Pilipinas, pag weekend, maganda makapag-ikot. Pero hindi ako makakalayo. Sabi ko, makapag-Vespa para... So yun, punta ako Marilaki, pag weekend naman, walang traffic. Tapos na-realize ko, hindi pala ako makakalayo. So kailangan ng 400cc na motor. So, ang ginawa ko, since I always out of the country, nung nasa Singapore ako, test drive ako ng Harley Davidson, punta ako ng Malaysia, test drive din ako. Pagbalik ko ng Pilipinas, sabi ko sa Harley Davidson Manila, ito yung motor kong gusto. So March 2019, ang una kong bike yung Sportster 48. It's a classic bike na peanut. Yun, bandang June, hindi ko alam na may riding group. May akong nakilala, ba't di ka sumama may mga riding group? Diba? Sabi ko, sige po, susubukan ko. Nagra-ride ako, prati ako may message, dapat sumama ka sa amin. So, isang araw, umattend ako ng kanilang meeting, tawag nila doon yung Hug Night. So, every first Thursday yon. So, una sinama ko yung daughter ko, after office. Pag upo namin sa lamesa, sabi ng daughter ko, Dad, scary mga tao rito. Kasi kalbo, may balbas, may tato, mga naka-sleeveless. Pero bago kami umalis, sabi Dad, mababait naman po pala sila. So for then, I enjoyed yung camaraderie. Saka pa nagra-ride, meron kaming backup vehicle, saka may appropriate riding protocol.
So meron siyang may road captain tayo, may sweeper, bawal kumar. So I like the riding protocol ng HAG. And then I said to myself, my goal is to retire at 50 years old. So we retire at 50. Ang challenge ko rin noon, nung 50, yung mga kasamahan ko, mga kaibigan ko, mga kaklase ko, nagtatrabaho pa lahat. Ito mga Harley, wala itong mga ginagawa. So either retired na or they're successful. So sila yung nakakasama ko. Diba? So, nung retired, nilapitan ako kung pwede raw akong maging activities officer for 2021. Ang sabi ko, kaya nga ako nag-retire para mag-relax. Pag yan, hindi, ano lang to sa mga activities. So, sige, total 1 year lang naman para makapag-contribute naman ako sa grupo. And then, in my mind, simple yung mga ginagawa ko kasi galing from executives sa kumpanya. Kung merong customer experience, at tingin ko to rider experience, di ba? So normally 20 to 30 kami. Pag dumating kami sa breakfast place ng 8 o'clock, sa dami namin bago pa makukuha ng order, lahat 9 o'clock gutom na. So I just did, meron tayong pre-order. Of course, may isa tayo hindi karne kasi may ibang mga hindi kumakain ng meat. So from there, nagustuhan nila yon. So again, it is the discipline, di ba? So kailangan on time tayo. And then after a few months, they told me, pwede ba ikaw na yung aming maging director for HAG Manila? Sabi ko nga, again, kaya nga ako nag-retire para ma-relax. Diba? Hindi, 1 year lang naman para makagawa tayo ng template para kahit hindi ka na director, besos, oo nga, sabi ko, it makes sense. Kasi next year, rider na lang ako member. So maganda, kung maayos yung sasalihan ko na ride, that's good. Okay, sige, 1 year. So matatapos na yung 1 year ko, sabi sa akin, mag-extend ka pa ng 1 year. Sabi ko, akala ko ba 1 year lang? Saka isa pa, hindi po pwede. Kasi yung ating bylaws, 1 year lang ang maximum year na pwede kang mag-director. Nobody has extended. And then what the group did, naggumawa ng General Assembly, and then nagbotohan, i-open na yung Sabi ko, let's give others a chance. Diba? But again, if ever, this will be my last time. Para iba naman, kasi iba-iba tayong leadership style. Baka may mga mas maganda. So sila naman ang next. So I think I have contributed enough. So 2022 yung first, 2023 yung the following. So bandang mga July, I was nominated to be the Regional Director for Harley Owners Group Philippines, Pang Luzon. And then there's another one for South, for Visayas and Mindanao. And then marami, may mga interview and everything. So September, I was appointed maging effective October 1, 2023. But I need to resign as a HAG Manila Director. Sabi ko, if I need to resign, then I'll resign. Nung nalaman ni Harley Davidson, Asia, huwag ka na mag-resign. So gagawin na namin ikaw effective January 1, 2024. So tapusin mo na yung term. So naging 2 years ako sa HAG Manila. And then as for HAG Manila, naging chapter of the year tayo ron. So the best in Asia among all the about 100 chapters. Again, based sa sa mga rides, sa mga partnerships natin, sa mga CSR, mga community service. So 2024, I was the regional director for North, which is Luzon. And then 2025, nirequest na naman ako, pwede ba hawakan mo rin pati yung South, yung Visayas Mindanao. Sabi ko, I'm open to help, but again, better kung meron kayong separate doon para mas, hindi ikaw gusto namin. So 2025, I was, again, na-promote na naman tayo, naging Philippines na tayo, kaya ang naging HAG Philippines Regional Director for sa entire country. Kasi I married early and that's why I'm able to retire at 50 kasi yung bunso ko bumabit na 48 years old. So ano yung gagawin ko next part? Baka nga midlife crisis, di ba? So sabi ko, sige, noong una, puro family. Ngayon naman, I'll do help on nation building. I don't know how, kung paano ko gagawin, but natin political. I just try to help out. And then na-involve mo ako dito sa Harley. And then because of the respect of people, influence, so we were able to uplift yung HAG Manila to be the most respected and organized riding group in the Philippines. So we were able to use that platform para makatulong. So again, I mentioned about inspiring people, di ba? So although natin marami mga negative sa mga nagmumotor, so we want to show, pag nakita nyo kami sa mga kalsada, sa expressway, naka-riding protocol tayo. Diba? Makita niyo ba, overtake kami naka-riding protocol lang. So again, we're trying to influence others kung kami kaya namin gawin.
kaya nyo rin yan. Pangalawa, pamisa-misan, tumutulong din tayo. Diba? So again, this is the venue for us to advocate yung mga medical mission natin, at mga tree planting, mga coastal cleanup. So that became parang driver for me, the purpose of doing all these things. And then, nagusto ko yung camaraderie of the group. Diba? So, karamihan dyan, mga nagsikap, kaya nakabili ng Harley. So, on their own field, they're very successful. I also ride on my own, pero kasi you control your own time and everything. Pero meron din kasing fulfillment pag meron kang grupo. But again, yung grupo, kailangan mag-fit sa'yo. Diba? We're doing it sa Hag Manila. There are two things we're looking at. Sasama ako sa grupo, okay ba tong grupo? Match ba yung aming mga values, di ba? Yung aking riding, match ba yun? Baliktad din. Si grupo rin, titingnan din tayo. Fit ka ba dun sa grupo? So again, si Harley, karamihan ng mga riders, they're number one in their own world. Kaya sinasabi ko, dito, pag sumali tayo, pare-pareho tayong brothers. Walang mataas. Kung hindi mo kayang bumaba sa level na yun, baka po hindi ito yung tamang grupo para sa iyo. Cruising lang tayo. Diba? Kung gusto mo mabilis, baka may ibang group. So normally sa grupo, gusto natin parating safe, 'di ba? Iba kasi makita mo sa kalsada, nagre-rev, pag-parking pa lang. Sa atin hindi na natin kailangan mayabang sa kalsada. Kasi yung motor na natin, pag andar pa lang mayabang na eh. Kasi meron niya may Sportster, merong cruiser, may touring bikes, 'di ba? Ito na yung next level before the touring. Ang sabi sa akin, itong Heritage kasi, para ka naka-touring bike. Ito yung Pinoy touring bike. Based sa height natin, based sa road conditions natin, ito yung perfect sa'yo. So, nung tinest drive ko, I like it, the power is good. So, minsan, yung iba kasi, maganda, o kaya mas mura. Ang suggestion ko ulit, kaya maganda rin may grupo, pag may mga meet-up o may ride, subukan nyo yung bike, i-ride nyo. Diba? Tama ba sa'yo yung ride? Okay ba sa'yo yung power and everything, sa height? So ito, saka isa pa, ang normal sa gusto ko yung classic. Itong bike na to, inspired siya nung 1950s after World War II. Itong bike na to, 10 years from now, 20 years from now, 30, this is still the classic look. I like, kasi hindi ako mahilig yung bibili, bebenta, more of, magdadagdag na lang ako, pero I like it nahan dyan. So itong bike na to, itong aking partner, very reliable. So, naiikot na po namin ang buong Pilipinas. Mga 90% napuntahan na natin. Meron kaming ginawang ride. Medyo, legendary ride. Mula Manila, pumunta kami ng Visayas, Mindanao, and balik. Ang tawag po namin doon yung The Great Lakes of the Philippines Motorcycle Adventure. 32 riders, 2 female riders, 6 po na Roro Ferry yung ating sinakyan. Pinuntahan po natin mga iba-ibang lakes, yung 12 lakes. Ang objective is ma-promote po natin yung lakes as a tourist destination. Yun po, yung isang single ride na yun na 17 days, 4,400 kilometers. Walang breakdown at all. And then, nagpupunta rin kami ng Luzon. So, sabi ko nga, diba, nung director ako ng Manila for 2 years, every year, nagpapalit ako ng gulong. 18,000 kilometers a year. Ang tina-travel ko. 2 beses ako nagpapalit ng brake pads every year. So, ganun kadamay yung ride ko doon. So, sinasabi nila, yung Harley Davidson mabigat. But again, it's built like that para pag nasa road ka, very stable. Mababa rin yung load clearance niya. So, sa experience ko, may salihan na tayong mga endurance ride na 1,200 kilometers in 24 hours. Nakatapos po. On time, but relax ride. Yung handling niya, yung iba sinasabi, di ba kayo nangangawit, nakataas yung kamay nyo. Sabi ko parati, nung bata tayo, pinapasquat tayo. Wala kang inahawakan, kaya nangangawit. Ito may hawak eh. Sa performance natin, very stable. Sa mga twisties, very relaxed tayo. Yung suspension natin, this model is upgraded na siya. So both harap niya saka sa likod, wala po akong upgrade. Pag natin yung kalsada, diretso, walang problema. Pag may lubak, normally may mga off-road tayo na parking o kalsada. Very stable po yung kanyang riding condition niya. Sa braking performance, naka-disc brake na siya. So, meron na siyang modern design. When I drive an off-road, saka dito, magkaiba. Sa off-road, wag kang magpepreno sa harap. Di ba? Dito sa big bike, yung harap niya, pag nagpreno ka, meron na siyang kasama sa likod. So, nagsasabay na siya. So, sa akin, yung handling
brakes is very malambot sa akin, yung both sides. So big bike pare-pareho lang. Again, depende yung sa stance. So I like dito, ang makita niyo yung standing ko para ako naka-lazy boy. Di ba? Nakaganyan lang, nakaharap. That's my preference. Yung iba gusto na naka-sports bike. Sasakit likod ko ron, so hindi ka pwede tumagal. Again, depende po sa rider, anong preference ko. Pero ang hilig po nila relax ride lang, para ka lang naka-lazy boy, hindi ka masyadong mabilis. Takbo mo lang mga 100 kilometers expressway. Ito po yung... Ngayon, kung talagang hindi po pa kayo comfortable, meron po mga training. Iba yung training po nasa close course. Kasi normally, sa kalsada, hindi ka doon nagpa-practice. Ang practice mo, nasa sa off. Paghandaan, napag-iipunan naman, lahat kami. Nag-ipon lang din ako, nagsikap, kaya po tayo nakabili. Again, first yung sa reliability, never akong nagka-problema. And then, I just like the look. Diba? Yung iba nga, tingnan ko pala yung motor ko, masaya na ako eh. Diba? So, doon pa lang, I feel happy. And I try to, ride as much as I can because I know in the future, dadating din yung time na hindi mo na rin kaya mag-ride. That's why I salute yung mga riders natin na 60s and still riding. And then we have a few na kakilala natin na members din ng HUG, 70s and still riding. And they still enjoy it. Diba? So tayo naman po kailangan na talaga safe para we enjoy life. Tara, samahan niyo ako ngayon. Test drive natin, papakita ko sa inyo bakit ko naging paboritong bike itong 2019 Harley-Davidson Heritage Classic. Ito po ang aking paboritong bike. Ito ay 2019 Harley-Davidson Heritage Classic. 1,868 po cc ito pong bike na to. So pag nagamit ko na po to sa 90% ng provinces natin sa Pilipinas, naikot na po natin buong Pilipinas, gamit po tong bike na to. Hindi po tayo nagka-trouble anytime. So napaka-reliable po sa aking experience sa paggamit po ng bike na ito. Ito po sa ating pagdadrive, napaka-importante po yung safety natin. Mga nagmumotor, lalo ito po, dalawa lang po ang gulong. Importante, makauwi po tayo sa pamilya natin ng safe. Pag nagra-ride, napaka-importante po na kumpleto tayo sa riding gear. So, importante po ang helmet po natin, ang riding boots, saka po mga jacket para sa sakali po may mangyari, safe po tayo. So po tayo, kailangan may proper distance po tayo sa ating sinusundan. So normally po ang advice po natin may 4 seconds distance po tayo sa sinusundan natin para just in case po na merong aberya. So kailangan po yung ating mga bikes na-check pong mabuti, and of course po yung ating mga riders kailangan po healthy rin bago sila lumakad, kasi po medyo malayo-layo at mahabang ride, pero of course po ginawa po natin safe yun. So tumitigil po tayo every 100 kilometers para magpahinga at magpa-gas up. Pero pag magandang hapon po, kung magtumigil kami every 50 kilometers kasi mga 1 hour. Kasi pag medyo busog na pagkakain ng tanghalian, medyo maraming inaantok. So pag ganun, mas madalas kaming tumigil para maiwasan po natin yung aksidente. Diba? So napakasaya po ng ating mga biyahe. It's all about freedom. Freedom na mag-ride at maalis ang mga stress. So tayo po in a way ganun din po tayo ngayon. Ito pong pampa-relax natin, 'di ba?
So minsan po sumasama yung aking mga anak sa pagra-ride. Shout out sa ating mga members ng Harley Owners Group dito po sa Pilipinas and sa Asia. Parati po nating tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.